Hello, isang magandang araw muli sa ating lahat. Dito naman po ako para makipagkwentuhan sa inyo at talakayin ang pinakamainit na issue sa ating bayan. Ito po ay ang nalalapit na rally or protesta ng mga taong galit sa nangyayari sa ating bayan. Siyempre aware po tayo what is really happening right now in our country. So, nakikiisa din po tayo doon. Pero let us remember that we are not pro-violence. Let us promote peace. So, eto po ay panawagan na lahat po tayo ay magkaisa, especially sa pananalangin. Matindi po ang nangyayari sa ating bayan. Hindi po ito pwedeng ibaliwala na lang, no? Hindi po tayo pwedeng magsawalang bahala sa nangyayari sa ating bayan. At hindi din po tayo papayag na ang bansa natin ay palagi na lang, no? Kung kinakailangan tayong kumilos, kumilos. Pero sa maayos, in peaceful and orderly na pamamaraan nang hindi naman tayo nakakapanakit ng iba. Okay, so eto pong paraan na nais nating i-promote ay walang iba kung hindi po ang pananalangin. So, manalangin po tayo para sa ating bansa na ang Diyos mismo ang kumilos dahil mas alam niya kung ano ang nararapat. At kapag tayo po ay nagkaisa, meron pong impact po ito kapag ang mga anak ng Diyos ay nagkaisang manalangin. Ang sabi ng 2 Chronicles 7 verse 14, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land." So naniniwala tayo doon na mas effective ang panalangin. Although syempre gusto natin na mapadali, pero pwede naman po tayo makiisa o sumama sa protesta, pero sa mapayapa, sa maayos na paraan. Hindi po tayo dapat na maghahasik ng kaguluhan at hindi natin kailangang magkaroon ng violence, maghasik ng kaguluhan doon sa gitna ng protesta. Ang importante po sa atin, alam natin ang ating ipinaglalaban, we are not pro-violence. Okay? But we are anti-corruption. So, malinaw po ating adhikain. So, let us consider kung ano po ang nais ng Diyos mangyari sa ating bayan. Nandun po tayo kung ano yung mabuti. Pero, ako po'y nakikiusap sa inyo at tayo po ay maging mahinahon po tayo sa araw ng bukas. Lahat ng mga lalahok po doon sa rally, kung saang area man po, dahil malawak po ang rally po bukas. Nakatakda po yan. So, tayo po bilang mga anak ng Diyos, gawin po natin itong mas mapayapa. Ang pinakamainam natin gawin ay manalangin tayo. Yes, pwedeng pumunta doon. Pero huwag tayong maghasik ng gulo. Okay? Ito po ay nakukuha sa maayos na pamamaraan. In fact, kung tayo ay kumikilala sa Diyos, kung tayo ay naniniwala na may gagawin ang Panginoon, ang kinakailangan lamang po ay tayo po bilang mga kumikilala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, walang iba po tayong gagawin kung hindi magkaisang manalangin. So, ang susi po ay manalangin. Magpakumbaba tayo. Hilingin natin sa Diyos na siya ang kumilos. Na kung ano ang nais ng Diyos, halimbawa, gusto natin na magbago ng sitwasyon. Siyempre, ang unang panalangin natin, siyempre, ang ating presidente na baguhin siya ng Diyos kung hindi man siya talagang makikiisa sa panawagan, ang Diyos po ang bahalang humipo sa kanya. Halimbawa, malay natin, walang makakapagsabi. Ang Diyos ang hihipo sa kanya at kusang bababa siya sa pwesto. Dahil matindi nga po ang panawagan natin sa Diyos o panalangin natin sa Diyos na nanalangin tayo. Okay? So, syempre, pati yung mga taong involved, ito po ay panahon na nagkakaisa tayo
At naniniwala po ako na ito pong panahon ito ay naglilinis ang Diyos sa gobyerno. In fact, it's been a long time that we've been praying for this nation patungkol po sa paglilinis ng Diyos, no? Kasi talagang meron mga tao talaga na nasa gobyerno na wala talagang intensyon kung hindi sirain ang dangal ng ating bayan, di po ba? Amen. So, yung mga tao, may mga involved sa korupsyon. Naniniwala tayo na ito po ang sagot sa panalangin natin, yung paglilinis ng Diyos. In fact, ini-expose na yung mga taong involved doon. At kapag tayo po ay tuloy-tuloy na magkaisang manalangin, malapit na nating makita at marating ang ating nais na makita sa ating bansa. So wag po tayong magsawang manalangin, magkaisa at hilingin natin ay deklara ang katuwiran ng Diyos at magkaisa lalo yung mga simbahan ng mga anak ng Diyos. Kasi naniniwala tayo na sabi nga, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. So, sa pamagitan ng katuwiran, itinataas ng Diyos ang bansa. Okay? So, alam natin na yun ang susi. So, dapat tayo magkaisa doon sa katuwiran na gusto ng Diyos na dapat namumuhay sa katuwiran ang ating mga leaders, no? Yung righteousness, yung with honesty, yung good governance, yun ang desire natin. So, of course, huwag tayong magsawang manalangin, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay manalangin. Halip po kayo tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, o naninikluhod kami sa iyong harapan, humihiling kami ng pabor mula sa iyo. Ikaw na aming Diyos, ang aming Panginoon sa oras pong ito. Ang aming hiling, Panginoon, na ikaw ang Diyos na ang kalooban mo ang siyang mangyari sa aming bayan. Alam mo, Panginoon, at hindi lingid sa iyong kaalaman at ang nangyayari sa aming bayan. Panginoon, narito kami bilang mga Pilipino, bilang mga anak mo. Nagpapakumbaba, humingi kami ng tawad sa anumang mga pagkukulang, mga kasalanan aming nagawa. Nagpapakumbaba po kami. Hindi namin kayang baguhin ang aming bayan kung sa pamamagitan lamang ng aming lakas, pakikipagdigma at halastasan. Subalit naniniwala kami kapag kami nagpakumbaba, kapag kami tumawag sa iyo, diringgin mo ang daing ng iyong mga anak. Pakikinggan mo kami mula sa langit at hihilumin mo ang sugat ng aming bayan, Panginoong Diyos. Narito kami. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ay Diyos, Diyos ng kaayusan. Dalangin namin na sa araw ng bukas maging mapayapa, maging maayos ang pakikipag-protesta ng mga tao, Panginoon, at lalabas sa lansangan, Panginoon, daladala ang kanilang panalangin. Dalangin namin na sila mismo ay makiisa, Panginoon, sa ikakaaganda at kakaayos ng aming bayan at hindi sa paghahasik ng kaguluhan. Dalangin namin, Panginoon, maging mahinahon ng lahat, magkaroon ng tunay na pagmamahal sa sambayan ng Pilipinas at sa bawat Pilipino, hindi sana dumanak, I pray na hindi dumanak ang dugo, Panginoon. I pray, Lord, hear the cry of your people, hear the cry of your servants in the name of Jesus. Panginoon, hinihiling namin, Ama, ang iyong pangunguna. Hinihiling namin ang iyong pagkilos. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa iyo. Lord, mangyayari ang nais mo, ang kalooban mo, Panginoon, sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon. Himukin mo ang bawat Pilipino, ang bawat mga anak mo, ang bawat simbahan na makiisa sa pananalangin para sa aming bayan. Narito kami, Panginoon. Hindi namin, Panginoon, papayagan, Panginoon, na mangyari ang kasamaan. Kung hindi, ang nais namin ay ang kapayapaan. Ang pagpapala mo ay aming tanggapin, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa amin ng direksyon kung ano ang nararapat at dapat na gawin, Panginoon, upang maging maayos ang aming bayan, Panginoong Diyos. Ito ay
Naayon sa kalooban mo, naniniwala kami na may destiny ang aming bansa, na meron kang dakilang plano para sa aming bayan. Maraming salamat sa iyo sa araw pong ito. Salamat po sa pagtugon sa aming mga panalangin. Purihin ka, O Diyos, sa iyo ang pagluwalhati. Walang ibang dapat tumanggap ng papuri, ng kaluwalhatian kung hindi ikaw lamang. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen and Amen.